So dito muna sa ating brakes. So ito ay naka-Gisland. Ang kanyang FD ay naka-stride. Ito naman kanyang handle grips. Kung saan makikita nyo very premium din. Magandang hawakan. Hindi siya madulas. Yun ang kanyang thumb throttle dito. At ito ay naka-hydraulic disc brake na 4 piston. So ito ay naka 1/9. So kahit na mano-mano kayo magbisikleta, maraming cambio. So nagiging malambot ang pagpepedal. So the left side, ito yung mga controls, busina, ilaw. So pwede mo rin kontrolin dito yung mga modes. So meron siyang 5 speed modes: Eco, Normal, Sport, Turbo, tsaka Turbo Plus. So kita nyo, no? May Turbo Plus pa. So napakatulin itong unit na to. Ito naman kanyang ilaw. So ito yung naka LED light na rin. Ito napakalaki ng ilaw nito. So malaki yung scope. So maganda to sa gabi. Maliwanag. So dito naman tayo. So as you can see, maganda naman yung forma tsaka yung ginamit na quality nitong front fenders natin. Then ito yung naka-mugs na. Then napakaganda rin ang front suspension nito. Talagang hindi mo ramdam ang mga lubak. At ito ay naka-fat tires. 26/4 front disc brake. Ito ay naka-internal cabling na rin. So hindi nagkalat ang mga wire nito. Then pagdating, ito yung kanyang pinaka-pedal, pinaka-kadena. Ito yung charging port pala. So if I'm not mistaken, 7 hours ang charging time nito. So pagdating naman sa seat post, ayan, naka-quick release na rin. Ang ginamit din na dito, saddle ay Velo. So itong Velo na to, kilala sa paggagawa ng mga upuan ng mga bikers. Talagang magandang klase. As you can see, very makapal yung mga bakal na ginamit sa kanyang frame. 26-inch aluminum alloy. So naka-stride yung kanyang RD. And yan yung kanyang ang dami niyang 9 speed. And maganda dito, meron tong brake light and rear light. Then ang haba rin ng kanyang rear rack dito. So pwede rin kayo magpagawa ng upuan katulad ng ginawa sa T1 Pro. Then equipped to ng side stand. So ito yung pinaka-preno niya, yung caliper, yung Gisland, yung sticker ng Fido dyan. And ang ganda ng quality nitong talagang siya, pang sabak talaga, pang heavy duty. So ito yung naka rear hub motor na merong 750 watts. So talagang very powerful ang kanyang torque. And naka fat tires. Kaya talagang cargo focus din ito ang design nitong Fido Titan natin. To sum things up, so itong Fido Titan ay may motor na 750 watts na kayang tumakbo ng 45 kilometers per hour. Ang kanyang load capacity naman ay 200 kg, same with the T1 Pro. Pero mas mabigat po ito, 38 kg with battery. Samantalang si T1 Pro naman ay 35 kg with battery. Kaya siguro mas maikli ang range nito, 135. Kay T1 Pro, maabot ng 150. Pero syempre, depende pa rin sa paggamit and sa weight ni rider at road condition. Pagdating naman sa battery, ang battery naman nito ay 696 Wh. So kahit na malaking e-bike si Fido Titan, both okay siya for personal use and commercial use. So excited na rin ako mahiram itong Fido Titan kasi nga medyo may similarity sila ni T1 Pro. Pagkakaiba nga lang, si T1 Pro ay step-through frame. Di katulad nito ni Fido Titan ay the usual cargo e-bike. Kasi kay T1 Pro medyo mahirap sa banking. So dito kay Fido Titan, feeling ko medyo okay lang na medyo bumanking-banking ng konti. So sana nagustuhan niyo ating mounting content. Till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.